Maugong pa rin ang usapang coup sa Senado. Kulang man sa numero sa ngayon, solid daw ang suporta ng minorya kay Senator Win Gatchalian. Narito ang agenda report ni Hannah T. live mula sa Senado. Hannah, kumusta na ang balitaktakan dyan? Willard, fake news para sa ilang miyembro ng Senate minority ang video na inilanta ni Senator Amy Marcos sa plenaryo na nag-aakusa sa mga kapwa niya senador at bagamat wala mang nangyaring kudeta o palit liderato rito sa Senado ngayong araw, patuloy na ginigiit ng Senate minority na hindi na raw dapat katawa-tawa ang Senado. Kailangang may shared o common values ang bagong Senate majority, ayon kay Senator Rizong Tiveros. Sa gitna yan ng patuloy pa rin na umuugong na negosasyon para sa isa na namang palit liderato sa Senado. Mula nang maupo si Senate President Alan Peter Cayetano noong May 11, una nang inendorso ng Solid 11 na Senate minority si Senator Win Gatchalian bilang Senate President. Well, kung maging Senate President si Senator Sherwin, that would be good for the Senate. Magka-batch kami, so isang dekada ko na siyang nakakatrabaho at saka naobserbahan. Napakaseryosong legislator. Tuwing magsususpend, nagsistay siya sa floor, hindi siya kaagad papasok sa lounge. Pag naririnig nyo silang may kausap yung staff tungkol sa trabaho. And isa siya na pinahalagahan talaga yung dignidad at yung reputasyon ng Senado. May ilan na raw nagpahayag ng intensyong sumali sa minorya mula sa Senate majority pero hindi pa ito taga sa bato sa ngayon. Kinumpirma naman ni kapwa minority member Senator Kiko Pangilinan sa isang panayam ang naunang report ng BNC na nagkaroon ng diskusyong makasapi nila si Senator Cheese Escudero sa kondisyong ito raw ang magiging SP. Pero tinabla raw ito ng minority bloc dahil solid daw silang tutol sa proposition na ito. Ngayon lang din daw nakakita si Pangilinan ng mga grupong ipinapanawagan ang resignation o pagbaba sa pwesto ng isang Senate President matapos maluklok si SP Alan sa pwesto. Una nang sinabi ni Cayetano na wala siyang nakikitang dahilan para mag-resign. Concerted effort umano ito nang kung tawagin niya ay political operators dahil gusto lang nila ng isang politikong kayang makontrol. Sa liderato ni SP Alan nangyari ang pananatili ni Senator Bato de la Rosa sa Senado sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya, ang barilan sa Senado kasunod nito at ang paglabas ni de la Rosa sa Senate premises na hanggang ngayon ay hindi pa matunton. Willard, inilabas nga ni Senator Amy Marcos ang isang video na ang laman ay mga paratang ng umano'y pagpatagong pagtutulak ng no elections, term extension at charter change sa gitna ng gulo o nangyaring gulo rito sa Senado. Sunod-sunod daw ang pagkilos noong 2025 at ngayong taon kaugnay ng charter change, kabilang ang pagiging bukas ni PBBM sa isang constitutional convention umano at ang suporta ni former Senate President Tito Soto sa pagtalakay ng mga amyenda sa konstitusyon. Inisa-isa rin ni Marcos ang mga panukalang inihain sa Kamara, kabilang ang mga resolusyong naglalayong magpababa ng age requirement para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo, magbago ng termino ng mga senador at maglinaw sa issue ng impeachment. Sa gitna ng pagplay ng video, matapang na humirit si Senator Mig Zubiri na foul daw ito. Agaran siyang tumayo para i-move to strike off the record ang video dahil propaganda at unparliamentary raw ito. Yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kami kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13? Cannot we discuss that as a group, as a body? That we fight for our integrity? For the good name to be brought back? For people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus?
Sa ilalim ng Senate Rules, Willard, bawal ang akto o lingwaheng makaka-offend sa isang senador o anumang public institution. Bawal din ang offensive o improper language. Willard. Hana, may iba pa bang miyembro ng Senate minority na nagsalita at paano nila pinasinungalingan yung mga paratang sa video? Willard, halos lahat ng minority members ay tumayo kanina para segundahan ito naging motion ni Senator Mig Zubiri na i-strike off the record nga itong video na inilabas ni Senator Amy Marcos. Isa dyan ay si Senator Raffy Tulfo na tinawag na hausyaw umano ang naging video dahil sa larangan ng broadcasting kung saan dati siyang mamamahayag for over almost 30 years. First time daw niya nakakita ng hausyaw na presentation at wag daw sanang gamitin ang Senate plenary para sa conspiracy theories at sana raw ay maging totoo lang ang mga ginagawang presentation sa plenaryo. Isa rin sa mga tumayo para pasinungalingan itong paratang ni Senadora Amy ay itong si Minority Leader Tito Soto at dininay niya ang claim si Senadora Amy na merong plot ng Constitutional Assembly to allegedly block Vice President Sara Duterte's 2028 presidential bid at i-extend ang termino ni PBBM. Kalaunan ay binawi nitong si Senator Amy itong pagpresenta ng video na nirekomenda na ni Senate President Alan Peter Cayetano at kalaunan ay winidraw rin ni Senator Mig Zubiri ang kanyang motion para i-strike off the record ang video. Balik sa iyo, Willard. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ng live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga eksklusibong balita at storya.